Okay, magandang gabi mula sa White Mesa. So, actually, etong gagawa natin ng reaction video is isa sa mga favorite song ko to ngayon. Um, Papakinggan natin is yung live version. Ang napakinggan ko pa lang is yung lyric video ata yun, no? Tama. So, excited akong panoorin tong live version kasi coming from JK, talagang solid lahat ng mga live performance na nire-release niya, no? Talagang I mean, ang gaganda pa rin ng mga studio version, pero mas para sa akin grabe, mas parang solid pa nga yung mga live performance niya. Kasi parang yun nga sobrang intimate nung nung visuals, tsaka mas damang-dama ko yung emotions na binibigay nila ng mga singers dun sa kanta. Hindi ko na patatagalin. Title nito is Kasing Kasing by Juan Carlos featuring Kyle Echari. Tama ba? Echari? O Ekari? So yun, wag na natin patagalin. Nalipay na taon Diyod ko, nilaw akong pagtuo sa atuang kaugmaon. Ikaw akong paglaom, dayon ikalito balik. Murag wat na ko'y pili, kasakit sa akong dugang, nganong imong gitunggang. Akong kasing-kasing giguba na nimo, unsan man inato, tungod nimo kay nahatlok na sa mo ikog mag-usaha. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya naiintindihan kasi nga Bisaya yung dialect na ginamit nila dito. Pero ako, fact din about sa akin, may lahi rin akong Bisaya. So sa mother side ko is mga Waray, no, ang lola ko is from Samar. So nakaka-proud lang din na alam niyo yun, yung Bisaya na language or dialect is mas nagiging mainstream siya ngayon, at mas nakikilala na, alam niyo yun, na kasi usually 'di ba mga ganitong kanta ang sumisikat madalas is mga yun nga Tagalog lang. Nakakatuwa lang isipin na alam niyo yun, nako-cross na rin ng, especially sa mga Pinoy, kumbaga nako-cross na yung boundary ng language when it comes to Bisaya at Tagalog. Kasi alam naman natin lahat na, alam mo yun, hindi lahat ng Filipino is nakikinig ng mga Bisaya song or nakaka-appreciate ng Bisaya song. Isa to sa mga example na parang halimbawa kung paano yung may mga tao na fan ng K-pop or ng kahit anong iba pang kanta na hindi naman natin langwahe, na especially hindi naman natin totally na naiintindihan. Katulad ng eto na pinakamalapit na lang is K-pop, 'di ba? Ako dati naging fan din ako ng K-pop. Actually hanggang ngayon naman nakikinig pa rin ako sa mga K-pop music. Um, Alam niyo yun, yung kahit di natin naiintindihan, pero dahil ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng kanta, ah tsaka yung mga nag-perform ng mga kanta na yun is talagang kahit hindi natin naiintindihan, kumbaga nararamdaman natin yung gusto nilang sabihin sa kanta or yung emotion or yung vibe ng kanta. That makes them great artists, no? Yun ang masasabi ko kasi hindi lahat ng kanta kayang
break ng especially language barrier, no? So it takes kumbaga incredible na passion sa ginagawa mo para magawa mo yun, na matagos mo yung yung ibang lahi na kahit di nila naiintindihan yung lyrics ng kanta is na-appreciate nila. Nga pala, maipasok ko lang din, eto, ilalagay ko rin dito, papakita ko sa inyo yung comment nung, may nag-comment din na ganun sa ano ko, which is, hindi ko naman sa ano, naalala ko lang, kaya natutuwa ako, kinaka-proud ko rin sa sarili ko na, merong isang may isang nag-comment nun sa kanta ko, kung di nyo pa narinig, eto. Baby, baby, baby girl, ba't ang ganda mo naman? Ginawa kaya ta sa gabing pulang bilog na buwan. Ang sabi niya sa akin, babe, ang angas mo naman. Uy, hindi sakto lang, yun ang linyang binitawan. Tingin niya sa akin cool, so I took her to the pool. Di mo natatanong kapag tumira to sa pool. Di mapigil rekta sisiding, hindi ka mabibitin. Baby girl na mahihain, dapat lang na kinakain. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa akin. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa akin. So yun, kung napakinggan nyo yung kanta, subscribe na lang kayo dun sa music channel ko. Anyway, balik tayo dun sa point ko dito. Eto yung nag-comment na natuwa rin ako kasi ang sabi niya dito sa comment is, alam mo yun, sa Tagalog, kahit hindi niya naiintindihan yung lyrics, wala siya naiintindihan dun sa kahit anong sinabi ko, pero yung vibe ng kanta is na-feel niya. Kumbaga nag-translate sa kanya. So, isa rin sa kinaka-proud ko sa sarili ko yun na meron akong natagos na ibang lahi kahit di nila naiintindihan yung kanta. Kumbaga, ang nag-strike sa kanila is yung passion ko sa ginagawa ko. So yun, same thing lang rin sa ginagawa nila, kaya sobrang proud rin ako na actually ever since naman, proud ako na Bisaya ako, alam nyo yun. Kasi alam nyo naman sa atin, actually nakakatawa nga kasi kung sino pa yung Pinoy, di ba may mga nakikita kayo, alam nila yung term na racist. Pero kung tutuusin, kapwa Pinoy din natin yung racist. Kumbaga, alam nyo naman yun, di ba? Ang daming pangungutya sa mga Bisaya. Especially, alam nyo yun, nagkaroon ng common term na, o kaya pangkutya na Bisakol, alam nyo yun. Especially when it comes sa punto ng pananalita. So, yun lang. Nakakatawa lang na nagme-mainstream ulit talaga ang Bisaya dialect, especially sa music. Balik ko lang ng konti. Ikot mag-usahan. Kadahuna-huna nimo, di na ikaw akong ipangga. Kasakit sa kundugan, kasakit sa kundugan. Alam nyo, sa totoo lang, isa rin to sa kinabigla ako eh. Alam kong artista tong si Kyle Echari, pero never kong in-expect na ang ganda pala ng boses niya. So, alam nyo yun, sobrang nabigla talaga ako na sabi ko, tangina, kumakanta pala talaga to. Kumbaga, since no napakinggan ko tong kanta na to, sinearch ko yung kung may mga, alam mo yun, kung may mga kanta siya or what. Nalaman ko lang din pala talaga na before is kumakanta na pala talaga siya. So, para sa akin, kung mapapanood nyo man to, tuloy mo tong paggawa ng kanta. Kasi feeling ko talagang, alam mo yun, feeling ko mas sisikat ka pagka, ano eh. Ay, hindi man, wala naman pagsikat eh, kasi sikat naman siya eh.
Ay, ibig ko sabihin, feeling ko mas magkakaroon siya ng... Ewan ko, parang for me kasi bilang... Mas naging interesado ako sa kanya nung nalaman ko na kumakanta siya. Kumbaga, alam mo yun, parang... Paano ko ba sasabihin? Basta mas magbo-boom ka, tol, promise. Tuloy mo tong paggawa ng kanta kung mapapanood mo man to. Kumbaga sayang yung sayang yung boses par. Marami kang magagawang magandang obra. Tsaka di sa ito lang, mabalik tayo dun. Etong gustong-gusto ko tong chord change na to or yung eto to. Sa lugar kong ibyan Kumbaga somehow sa ako lalo na sa gumagawa rin ng music. Isa 'yun sa mga kahit sobrang smooth lang ng transition. I mean, yung ganong klase ng chord change or key change. Ano yun sobrang unexpected niya especially sa flow tsaka pagkaka-arrange ng kanta. Alam mo yun, sobrang unexpected lalo na napakinggan ko yun sa lyric video. Kinatuwa ko yun kasi I mean, doon mo makikita na itong mga artist na to. Si JK, yan si Kyle, pati yung production team. Alam mong pinag-iisipan nila mabuti yung hindi lang kung paano kantahin. Basta all throughout, malalaman mo alam mo yun, mga talagang mga lehitimo mga musikero talaga sila. Kasing paghigugma, kasing paghigugma, kasing Nga pala guys, comment down nyo kung ano ibig sabihin ng kasing paghigugma, kasing Damn! Guys, ito yung masaya sa music Kaya tumatagal. Isa bang matatagal na sa White Face yung mga day ones dyan. Lahat kayo day ones pa rin naman. Pero, alam na mga nanonood dito na kaya tumatagal yung mga review ko tsaka mga reaction ko dahil sa mga ganitong klase ng music na hindi ko na mapigilan sa sobrang sarap nung kanta. Na alam mo yun, basta hindi ko na, alam nyo na yun kung sa mga hindi pa na panoorin nyo na lang yung mga dati ko reaction video, yung mga umaabot ng 30 minutes. Alam mo yung parang kakwentuhan ko lang kayo, pero sa totoo lang, eto yung mga music na talagang dapat nyong pakinggan din para alam nyo yun. Sabi ko nga, minsan kailangan nyo ring makinig ng ibang klase ng music, especially sa mga music enthusiast dyan, na huwag kayong mag-stick sa isang genre lang or ano. Yun yung maganda sa mga ganitong reaction video rin, na minsan pag may mga nire-request sa akin is yun nga, meron din ako nalalaman na bagong tunog. Basta guys. Tsaka sa totoo lang, yung precision nila dun sa kung blending kung tawagin, harmony.
Talagang, alam mo yun, alam mong pinag-rehearsan nila na ilang beses, napaka-perfectionist nila. Totoo lang. Kaya shoutout din talaga dito kay JK, sobrang, para sa akin, napaka-henyo niya sa music. Sobrang galing, napaka-genius nitong tao na to. Alam mong napaka perfectionist niya na ultimo maliliit na detalye, feeling ko all throughout ng production ng kanta. Alam mong talagang hands-on siya eh. Makikita mo pa lang eh. Kaya props talaga dito sa kanya. Grabe ang ganda ng ano nila. Kumbaga bagay na bagay yung ginawa nilang. Kasi alam mo yon, yung hindi sila nagsasapawan na meron silang pareha silang may time to shine, at etong part na to na pareha silang nagsha-shine on the same level. Mahirap gawin yun, guys. Sa totoo lang, mahirap gawin yun. Para ma-balance nila yung levels nila ng talent nila, ng singing prowess nila. Kumbaga, nang hindi nila kailangan babaan yung standard nila. Kumbaga, pareha silang nasa mataas sa standard. Mahirap pagtapatin yun, guys. Kumbaga, mahirap siyang i-accomplish. Kaya sobrang galing nitong dalawa na to para, alam mo yun, at the same time, pareha nilang binibigay yung best nila sa pagkanta, pero hindi sila nagsasapawan. Kumbaga, walang, alam mo yun, talagang in tune, in sync, kumbaga sila. Ulitin ko lang tong part na to, tong saka ito, grabe tong build up na to. Ito yung ibang mararamdaman mo sa live version kumpara sa studio version eh. Kumbaga iba yung emotion nun, iba rin talaga yung emotion pag live eh. Talagang sobrang, alam mo yun, ramdam. Kinikilabutan ako ngayon. Ito, grabe itong build up na to. Solid. Kasing paghigugma, kasing paghigugma, kasing paghigugma, kasing paghigugma, Grabe, tol. Wala akong masasabi. Lubos siya oh. Oh. Pagod. Pagod yan. Hindi. Totoo yun, tol. Yung ganon, lalo na yung ganong energy. Talagang hihingaling ka dun. Isipin mo na lang kung kumakanta ka na nga lang sa karaoke, yung tipong kakanta ka lang ng talagang isang buo na talagang ibibigay mo yung ano mo, yung buong hinga mo. Nakakapagod yun kasi lalo na merong mga nota dun na, di ba, magfafalsetto ka. Meron akong tinatawag na pagka merong kang hinihit na note na gano'n, yung masakit sa batok. Ang sakit talaga noon, tol. Kumbaga, mapapagod ka rin talaga sa ganong klase ng performance. Tsaka sa totoo lang, si JK given na yan eh. Kumbaga, marami na tayo narinig na kanta kay JK, talagang magaling talaga, mahusay. Henyo nga kung tawagin ko, di ba? Si JK. Pero ang pinakakinagot ko talaga dito tong si Kyle na hindi ko inakalang ganong kagrabe yung range ng boses niya. Na alam mo yun, talagang aabangan ko to si Kyle. Sana gumawa ka pa ng mga kanta, tol. Asahan mong isa ako sa makikinig ng mga kanta mo. Talagang solid. Wala na akong ibang masasabi. Sige, tapusin na natin. Ano ba to? Sad song bullshit part.
So, yun nga. Hindi ko na masyadong pahabain. Nakita nyo naman. Basta, eto yung mga tipo ng music ko talaga na talagang magtatagal tayo sa review. Alam mo yung kung di ko lang pipigilin yung sarili ko tulad nga ng mga ano, sabi ko, aabutin tayo ng mahigit 1 oras. Pero, yun nga. Nga pala, yung kanta ko kanina, kung gusto nyo i-check, nasa description box lang yung link. Tignan nyo na lang doon. Yun. Kita-kits ulit tayo sa next video. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating reaction and review. Peace.